Sa PESRA, patuloy pa rin magbubunsod ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, lalo na sa may bahagi ng Davao Region at Eastern Mindanao area. Asahan ng mga kalat-kalat pa rin ng mga ilang moderate at ilang mga heavy rain showers. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin ang malisang ang panahon at mabababa lamang ang mga water vapor. So expected ang mga ilang mahihina at potentially ng mga isolated rain showers sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. At inaasahang geomagnetic field o KP4 index, inaasahan ngayong araw at maaari pa rin umabot ito ng active geomagnetic storm. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 5, 2024. Ang oras natin boss prime ay umaga ay alas 10:48 o 47 na ng umaga. Despite na patuloy na alinsangan sa bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, pero makakaranas pa rin tayo ng mga ilang overcast gloomy at medyo hazy. So mapapansin ninyo na medyo mabababa ng bahagya ang ating temperatura at alinsangan minsan. At dahil sa medyo overcast tayo, so may mga pagkakataon na medyo natatakpan ng todo yung sikat ng araw, kaya bahagyang nababawasan ang ating alinsangan. Pero yung humid natin ay patuloy nating mararamdaman yan nitong maghapon, lalo na sa bahagi ng Extreme Luzon, Central Luzon, pababa na yan ng Calabarzon. Siyempre, damay ang Metro Manila at ilang bahagi ng southern part ng Luzon. Bahagya lamang na magkakaroon ng mga ilang partly cloudy kasi sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil yung cluster ng trough ay patuloy pa rin na bumabalot sa area ng Southern Mindanao na nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lawas na peritsyon na itala na aking weather station kaninang 6 o'clock a.m. Nakapagtala kami ng lowest of 26.6 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami na maalinsangan pa rin ang temperatura na umabot ng 34.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 3:03 p.m. Ibig sabihin mataas pa rin ang aming heat index na umabot ng 47.1 degrees Celsius na pinakamataas sa bansa dahil naipost ko na ito kahapon na kung itatabi natin sa mga heat indexes ni Pag-asa, makikitang pumapangalawa lamang ang bahagi ng Katarman Northern Samar at ang bahagi ng Tugigaraw City sa Cagayan na may parehong tigpo 44 degrees Celsius na heat index. At sumunod na lang ang ilang areas ng Palawan, sa bahagi ng San Jose sa Mindoro, sa bahagi ng Apari at sa Pangasinan na parehong tigpo 42 degrees Celsius ang kanilang heat index. So kasalukuyan tumataas na naman, nasa danger level na naman ang aming heat index sa Caloocan since 10:12 a.m. So, nasa 42.4 degrees Celsius na naman. Asahan natin yan hanggang sa susunod na tatlong araw ay maglalaro pa rin sa mga 42 to 44 degrees Celsius at maaari pang lumagpas yan sa 45 to 47 degrees Celsius ang ating inaasahang init pandama. Samantala, sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose pa rin sa Mindoro pa rin na nasa 38.4 degrees Celsius ang grabing temperatura at temperatura sa kanila na pinakamataas sa bansa. Sa Baguio City ay stationary sa 17 degrees Celsius ang kanilang pinakamababang temperatura sa bansa at sa Inola naman ang bahagi pa rin ng Legazpi sa parte ng Bicol Region ay nasa 12 mm ang kanilang pag-ulan. So far, wala pa rin kami na naitalang mga pag-ulan since past 7 days. So patuloy pa rin kami na way below normal ang inaasahang pag-ulan. And so far, meron tayong space weather status ngayon at patuloy na nakakaranas tayo ng mga unsettled geomagnetic field. Despite na tahimik ang ating solar radiation at radio blackout probabilities, ay nasa alert pa rin tayo ng KP index of 4 na maaari pa rin umabot siya ng active o G1 geomagnetic storm. Active po ang warning na ating geomagnetic index na magkakaroon ng mga ilang forward degrees ng geomagnetic latitude pa rin which is makaka-apekto ng northern lights nakita sa latitudes ng Canada and Alaska at ilang bahagi ng South Pole. So expected pa rin mga ilang mga posibleng grid fluctuations yung medyo kakadyot yung mga electrical grids natin at na kung saan maapektuhan nitong auroral effect ito.
Samantala, wala naman tayong nakataas na posible pa rin na solar radiation na natiling mababa po at ang ating possibility of radio blackout. Dahil kung titingnan natin, ay wala pang gaanong threat so far, pero nakikita na natin na medyo may bahagyang malaking solar sunspots na AR3628. So ito naman ang sunod nating babantayin. Sa ngayon ay mababa pa lang at 47 pa lamang ating daily sunspots. Pero kung titingnan natin sa solar wind potential ng forecast, kung sisilipin natin, ay maaaring mararamdaman natin unti-unti yan by April 7. Yan. Onwards. So, depende sa magiging fluctuation yan. And so far, ay may hanggang by April 9, ay medyo unti-unti na naman tayo makakaramdam ng may arrival na naman na malakasang solar wind at probability na solar CME na manggagaling siguro dito sa bago na namang solar sunspots na AR3628. So, ito yan, I think babantayin. Then may mga potentially makapag-release na naman yan ng mga matataasang solar flare sa mga susunod na araw. Bagamat sa ating active na geomagnetic field ay naka-forecast at mag-extend ito hanggang nitong April 6 na maglalaro mula sa active hanggang unsettled geomagnetic field. So antay-antay na lamang po yan mga folks. At samantala ay nakamoderate na naman si Taal Volcano. So kamustahin naman natin yung status niya mula sa ating thermal anomaly ng MODIS. Nasa moderate pa rin ang ating variable radiated power ni Taal na nasa 22 megawatts yung moderate thermal anomaly niya. So dahil sa moderate, malamang may magmatic intrusion na naman na nadedetect dito sa pinakabunganga niya pero wala namang naka-indicate pa na potential na fire classification ng CIMMS. So walang naka-feedback. Pero bantay na lamang natin, lalo na sa mga kabatang natin sa bahagi ng Batangas. Pakiobserbahan na lamang po yung behavior kung lumalakas ba ang pag-release ng SO2 emission niya. Kung sisilipin natin yung synopsis mula sa data feed ni PBOX, ay wala namang naitala na anumang bagong volcanic earthquakes. At since nito April 4, 2024 ay nanatiling nasa 8,524 tons a day yung huling record nila sa SO2 emission. So kahapon po yan. So bahagyang mataas ang kaniyang SO2 emission. So bantay-bantay at magmas na lamang po dahil medyo mataas pa rin yung level na yan na ini-release ni Taal Volcano ng mga SO2 emission na medyo magpapasama pa rin sa air quality sa paligid ng Taal Volcano. Samantala sa ating outside humidity ay bahagya o nasa moderate po ang ating outside humidity at 71%. So kapag mataas yan at tumaas ang ating temperatura, asahan na naman ang mataas na humida. So take note yan mga post at control na lamang sa pagiging sobrang workout at mag-uminom ng maraming tubig just in case tumaas na naman ang ating hot humid sa paligid. Tumataas ito ng 8% since last hour at bahagyang mababa po ang bumababa ang ating atmospheric pressure. Pero nasa 1,011 hectopascals po ito at steady ito since last hour. Mababa po ang ating high tide o low tide dyan sa Pangpang na Manila Bay. So nasa low tide po tayo at may 7 hours and 43 minutes pa po to maximum high tide o bandang 6:42 p.m. So medyo layo-layo po muna sa mga maliliit nating mangingisda. Dyan muna kasi may bandang West Philippine Sea dahil mababaw po masyado ang level ng karagatan sa Pangpang ng Manila Bay. So technical lamang, medyo layo-layo po muna kayo sa may bandang Bataan na karagatan o dyan sa may bandang West Philippine Sea na muna. At sa ating air quality, maganda po ang ating air quality, air concentration ngayon ha. Medyo good po ang ating air quality. So medyo wala tayong magiging komento dyan. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 a.m. At inasang lulubog naman ito mamayang 6:08 p.m. At ang ating buwan ay kasisikat, palubog pa lamang kasi ito na nasa moon elevation of 45 degrees pero sumikat ito kaninang madaling araw at 3:46 a.m. At mamayang hapon pa po ito ng 2:45 p.m. ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend ay nasa magiging partly cloudy po. So medyo overcast po tayo maghapon. Ganon din bukas ng Sabado at nitong maghapon. Pero magiging mataas po ang ating atmospheric pressure in 2 days
maglalaro sa 35 to 37 degrees Celsius ang forecast natin na pinakamataas na temperatura at sa lowest na pressure expected ay nasa 25 to 27 degrees Celsius. Well, kung gusto niyo malaman yung pinaka-short weather forecast natin, makikita niyo sa pinakababang baba yung tuloy-tuloy na schedule ng mga forecast nito. Halimbawa, mula Sunday ay manatiling partially cloudy tayo and the rest ng incoming weekdays. So makikita rito ay mukhang hanggang next week po ay naasahan pa rin na tuloy-tuloy ang ating maalinsangang panahon hanggang this coming Wednesday. At bandang Thursday daw next week ay medyo bababa ito sa 34 degrees Celsius pero manatili pa rin maalinsangan yan. So tingnan na lamang natin sa mga changes niya every 6 hours. Samantala, para sa ating lagyan ng panahon, gamit ang ating high resolution na satellite imagery, makikita po ang makapal na kaulapan sa bahagi nito ng Davao Region sa may bandang Southern Mindanao. Patuloy pa rin yung trough cluster na report natin since isang araw na magpapatuloy na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. And typically, makakaranas sila dyan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dahil mataas po ang heavy rain potential. Yung mga pink na yan yung mga scattered na mga heavy rain clouds. So magdadala po yan ng malalasang pag-ulan na magpapang-abot, posible pa rin sa bahagi ng Davao Region and the rest ng Sorsogen hanggang dyan sa bahagi ng Central Mindanao at ilang bahagi ng Caraga area. At mula dyan sa bahagi ng Mindanao, mula Davao Region, magkakaranas po ng mas maulap po na himporin. Mostly cloudy po ang iira sa inyo dyan at asahan ang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. At kung sisilipin natin yung water vapor surface, kung gaano kataas o possible na mga dala nitong mga heavy rain showers na scattered, ay makikita natin umaabot po sa 33 to more than 55 millimeters po ang dala nitong ulan. May makikita natin dito, kung sisilipin nyo ang legend, yan, makikita nyo po yung legend para malaman ninyo kung gaano karami na posibleng ulan ang magiging dala. At makikita nga ninyo at lalagpas pa ito ng more than 50 to 55, so maaari pang aabot pa ng 60 mm o higit pa ang maaaring dalang ulan nito base dyan sa legend. Tingnan nyo lamang ninyo mga folks. At makikita natin ay buong bahagi ng Southern Mindanao nasasakupan nito, so asahan na nakakaranas sila ngayon ng mga kalat-kalat na may ilang moderate and heavy rain showers. Damay na ang buong bahagi ng Central Mindanao and the rest ng Sorsogen, Barm at ilang bahagi ng Zamboanga del Sur. So magdala po ng pananggalang sa ulan anumang oras dahil mga kalat-kalat po at pabugso-bugsuan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Despite na may mga mostly cloudy na makakaranas, ay iiral pa rin ang medyo maalinsangan, lalo na ng mga taga Zamboanga del Norte ha. So magdala pa rin ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga biglaang isolated rain showers. Damay na rin ang ilang bahagi ng Northern Mindanao ha. So makakaranas kayo dyan ng mga masa party to mostly cloudy, ilang bahagi ng Cagayan de Oro, Iligan, Ginuog, and the rest ng Butuan City. Siyempre natadamay na rin ang bahagi ng Surigao City at Isla ng Dinagat at Siargao. So magdala na lamang po ng mga pananggalang sa ulan. Pero pagdating sa bahagi ng Visayas, mga party cloudy naman ang iiral. Sa buong bahagi ng Central Visayas, damay na ang Cebu, Bohol at ilang bahagi ng Negros Occidental. Pero mangunguna pa rin ang maaraw at medyo maalinsangan pa rin ang iiral sa inyo sa buong bahagi ng southern part ng Visayas. Despite makakaranas ng mga party cloudy at makakaranas din kayo pagsapit ng hapon ng mga forecasted na mga isolated rain showers. Pero mga typically light rain showers lamang at hindi naman masyado nagtatagal. So medyo makukulangan kayo sa mga pagbuhos ng ulan. Madalas lamang ang mga party to mostly cloudy ang mararanasan ng mga taga Visayas area. Pero mula dyan sa bahagi ng Southern Luzon, mula sa bahagi ng northern part ng Panay Island, damay na ang Masbate, Tabias Island, hanggang dyan sa bahagi ng Masbate, Burias Island hanggang Marinduque, and the rest ng southern part ng Luzon sa Bicol Region. Magiging maalinsangan po tayo, damay na ang Mimaropa area. So makakaranas na naman ang matitinding alinsangan lalo na sa bahagi ng San Jose sa Occidental Mindoro. So uminom po ng maraming tubig at asahan na maghapon na naman ang maalinsangan yan ha. At magkaroon man ng forecasted isolated showers, typically napakalit na tsansa lamang na 11%. Pag pumasok man, mga light rain showers lamang na sobrang saglit lamang na hindi lumalagpas ng 30 minutes. Kabilang na ang bahagi ng buong Bicol Region. So damay na po ang buong City of Iriga,
at buong bahagi ng Surigao del Sur hanggang Camarines Sur at Camarines Norte area. So damay-damay na po yan, papasok na po ng buong Quezon Province at buong Calabarzon and the rest ng NCR na makakaranas tayo ng mga ilang ulap o overcast na weather system. Pero mangunguna po ang mas maalinsangan sa atin at maaraw, so magdala po ng payong dahil magiging maghapon pa rin ang matinding sikat ng araw, mga folks. At posible pa rin tayo makakaranas ng hot humid ngayong maghapon dahil mataas po ang ating atmospheric pressure habang tumataas din ang ating temperatura. So take note yan mga folks, yung alinsangan natin ay mukhang dodoble na naman just in case. At mula dyan sa bahagi ng Central Luzon, pataas na po ng extreme Northern Luzon ay magiging dry po at dahil po sa influence pa rin ng high pressure area dito o range of high pressure area sa may northeastern Luzon at na-influence ang buong bahagi ng extreme Northern Luzon, magiging drier po at maaliwalas ang himpapawid pero ang kapalit nito ay matinding maaraw at maalinsangang panahon. Kasama na ang buong Zambales and the rest ng west portions ng Northern Luzon na patuloy pa rin na nakakaranas ng dry spell at extreme drought. Siyempre, manguna pa rin ang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na ng mga taga-Garaw. Be ready na lamang po dahil kung sisilipin natin, yung temperature ay tumataas na naman ang temperatura dyan sa bahagi ng Tugigaraw na naglalaro sa 34 to 37 degrees Celsius. Ang bahagi ng Tugigaraw, kung titingnan natin sa temperature control mula sa data feed ni Pag-asa, makikita natin maging ang bahagi ng Central Zone sa Tarlac, at nasasakop na ang San Carlos diyan sa bahagi ng Dagupan at ilang areas ng Mabalacat, Pampanga. Nakakaranas na sila ng more than 34 degrees Celsius pataas na matinding temperatura. So tumataas na naman, kabilang na ang San Jose sa Mindoro. Sa may Visayas naman, sa may Kaluran ng San Jose de Buenavista, pataas na rin, nasa 34 to 37 degrees Celsius na rin ang kanilang temperatura at ilang bahagi ng Bacolod o Negros Oriental, dyan sa bahagi ng Aguisan, Himalayan City at dyan sa bahagi ng Banalbagan. Huwag po masyadong magbibilad dahil naglalaro na po sa mahigit 34 degrees Celsius ang inyong temperatura ngayong kasalukuyan since 11 o'clock AM. So kitang-kita po ang mabilis na pagtaas ng temperatura lalo na sa mga primary areas ng Tugigaraw at dyan sa bahagi ng Mindoro sa may San Jose. Ang bahagi kasi ng Zamboanga Peninsula, medyo makakaranas ng siguro ng mga nasa 34 o mahigit na temperature dahil mayroong mga influence na mga nagiging maulap po sa kanila dulot po ng cloud cluster ng trough. So take note na lamang po mga folks at expected na tataas po yan dito maghapon. So ingat na lamang at huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. So fly, yung cluster ng kaulapan sa may bandang Southern Mindanao, nagdudulot lamang ng moderate na anomaly. So ito siguro ang naging basihan ni Pag-asa kung bakit tinawag nila itong trough ng low pressure area. Dahil meron kasing nakitaan na anomaly sa may bandang Indonesian Peninsula, which is may consider na rin yan na shallow trough ng low pressure area na nag-i-influence yung outer nito sa may bahagi ng Southern Mindanao. Pero medyo malayo kasi, so tinatawag lang natin ito bilang isang trough cluster lamang na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya Pag-asa, tinawag nila itong trough of low pressure area kasi nagkaroon ng anomaly. Kapag kasi nagkakaroon ng anomaly sa ating West Pacific Basin, maituturing na rin yan na isang low pressure area o bumababa kasi yung atmospheric pressure. Pero it doesn't mean magiging bagyo po yan, mga folks ha. Minsan bumababa lang yung ating atmospheric pressure dahil may mga matataas na trough o anomaly na nabubuo. Pero hindi siya maituturing na isang low pressure area o active low pressure area na magiging isang bagyo. Yun po ang differences nun ha mga folks. Dahil kung titingnan natin yung isobars natin sa mean sea level pressure, nartili pa rin mataas ang atmospheric pressure natin sa bahagi ng Mindanao na naglalaro sa 1,010 o 1,008 to 1,010 hectopascal. So medyo nagbo-moderate lamang minsan yung atmospheric pressure dito sa may bahagi ng Southern Mindanao. Kaya nagkakaroon ng trough cluster o yung tinatawag ni Pag-asa na trough of low pressure area. Pero ulan lamang ang dala niyan, so walang magiging problema dahil sa ating mga computer-generated forecast dito sa PIMO Weather Assessment o Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin ay nanatiling wala po tayong inaasahan na may makikitang pamumuo ng anumang low pressure active inverse sa ngayon. Hanggang this coming weekdays na po ito. So wala tayong ina-expect. Magbabatay na lamang tayo sa ating monthly forecast
na maaaring o posible pa rin may mga mabubuong low pressure area o shallow low pressure area na lalapit nga po sa bahagi nga po ng Eastern Mindanao area na maaaring mag-traverse yan anytime. Pero kadalasan kasi nangyayari yan pagka mga katapusan na po o magkakatapusan na ng April 2024. So tingnan na lamang natin mga folks. Samantala sa ulat lindol natin ay since kaninang 12 AM ay kung titingnan natin sa bagong data feed ni PBOX mula kaninang 12 AM ay wala naman tayong namataan na mahigit sa magnitude 4.0 o higit na namataan ang ating monitoring system. Pero marami-rami na po na mga ilang minor to moderate na earthquakes na naitala base sa ating monitoring feed at ang huli nito ay sa bahagi ng Northern Samar o Gamay, northeast ng Gamay Northern Samar na may magnitude 3.1. At kung sisilipin natin yung historical earthquake, kung nakakailan na pa tayo na mga paglindol mula ngayong unang 7 days o magsi 7 days ng ng April. Siyempre kasama yung magnitude 7.5 na isinama ni PBOX. Ang total ngayon natin so far ay nasa total of 141 total earthquakes at 132 dito ay magnitude 2.0 pataas, 6 pa lamang na magnitude 0.0 pataas at 2 magnitude 5.0 at wala pa rin tayo namamataan o naitala na magnitude 6.0 pataas pero natiling isa ang ating strongest earthquake magnitude na 7.0 pataas which is ang magnitude 7.5 na nasa Taiwan pero pasok sa record ni PBOX. Sa ating astronomical event, meron tayong marami-raming astronomical event at kung titingnan natin dito sa ating records monitoring ay bukas ay may conjunction daw ng Moon and Mars. Yan, mga oras natin sa Pilipinas, Sabado ito, 11:51 AM. So mukhang malabo makita. Pero madaling araw, posible pa rin itong makita mga folks. Dahil kung sisilipin ninyo, medyo critical lang o medyo tricky para makita ito. Pero yung Mars kasi saka yung Moon, mas mataas siya sa pinaka-high elevation. So, bukas na madaling araw, medyo makikita ito. Pero masyadong medyo below altitude pa siya. At meron din tayong lunar occultation ng Saturn. Kaya lang, hindi masyado makikita ito. Dahil sa may bandang Antarctica ito makikita. And the rest, yung Moon perihelion. So, normal naman natin to. Tatawid dito sa orbit na malapit sa Sun. Which is, nangyari talaga yan kada buwan. Dahil tatawid yan sa kung saan ang point ng Sun, hindi natin naman ito makikita sa Pilipinas. And lahat ng details na i-post ko na po sa Facebook page. Basahin nyo na lang po ang pinaka-detalye nito mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng weekend. April 5, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 5, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Makikita naman yan, dynamic naman yan na nag-update sa aking webpage. At visit lamang sa aking webpage para sa real-time na events na weather conditions sa amin sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.